maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, pinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, hinigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Muli po tayo mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Siyempre po marami tayong pag-uusapan, mga pinakasariwa at maiinit na balita.
natin pong inihanda para sa umagang ito. At para po naman sa mga nais magbigay na reaksyon, bukas po ang ating mga landline o ang ating landline sa ating himpilan, mga kaibigan. Ang bagong landline po natin ay 997-7589. Meron po tayong mga text line. Ang isa po, yung dati natin ay 0917-798-8910. Meron po tayong dalawang bago para sa mga Globe subscriber. Pwede kayo mag-text sa 0977-631-0607. At sa smart po naman ay 0949-50-8003. Tayo po'y napapanood sa 8Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po naman ng alas 9, tayo po'y sabayang napapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid File. Lapid File, kasama si Percy Lapid. Akalain po ninyo, no, ito raw mga droga na ipinapasok po sa New Bilibid Prison. Isa raw sa pinanggagalingan po niyan ang lalawigan ng Pangasinan. Ewan ko lang kung makatulog pa nito si dating Governor Amado Espino na ngayon po'y congressman. Mga kaibigan, ang paliwanag nila, hindi ko naman kilalaan niya yan Dinimanda pa nga ako niya, kesyo-kesyo, mga ganong ganito. Pero yan po, aabangan pa namin yan dahil merong inilabas na matrix. Ito po yung parang yung kung paano sila nagkakaugnay sa isa't isa kay Dilima at saka doon sa mga drug lord na nasa loob ng Bilibid, kung sino-sino yung mga pinagdadaluyan ng koneksyon nito kay Dilima. Kasi naunang sinabi na ni Presidente Duterte na yan pong si Dilima ang on top of drugs, mga kaibigan. On top of Ronnie, ano ba apelyido nun? Palisok Dayan. On top of, isa si Warren Cristobal. Sabi nga ni President Duterte, chuk-chak. Chuk-chak. Ayan po mga kaibigan, itong drug link matrix na ito na nilabas ni President Duterte, pinagtatawa na naman ni Dilima. Ewan ko kung yung tawa ni Dilima tawa na ng nababaliw. Pwede rin yun. Kasi po ang sabi niya, ito raw basura lang, basta raw lang to, parang isang pirasong papel lang na pwedeng gawin kahit daw ng bata. Pwede raw gumawa nun. Hindi naman yun yung dokumento Matrix nga, ano ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng matrix? Yung ba matrix, dokumento? Hindi. Kahit saang matrix ka gumawa, hindi dokumento yun. Parang chart yun. Yun. Hindi ba? Matrix chart. Ganun po yun, Yung connection. mga kaibigan. Para ipakita kung paano, maunawaan, madali, kung paano dumadaloy o nagkakakonekta ang mga magkakasama dyan po sa illegal drugs. Pero para pagtawanan mo yan at sasabihin mong yan sa basurahan, pwede. Kasi nga, hindi naman dokumento yan Oo. Hindi naman ebidensya yan Pa yan. Sino ba nagsabi sa yung ebidensya yan? Ang ebidensya lalabas. Yan. Oh. Paano yun? At yung matrix, hindi ebidensya sa court. Kaya wala pa tayong pwedeng pag-usapan. Bakit? Kasi sa korte ilalabas ang dokumento. Sa piskal, tsaka sa, halimbawa, sa Department of Justice. Di ba sabi ni Secretary Vitaliano Aguirre, may mga magsasubmit
ng kanilang mga affidavit, para magpatunay, na nagkukonekta dito kay suspected illegal drugs protector Leila de Lima. Yan. Mga kaibigan, dun sa mga nakakulong na kanyang nga kabanding, tuwing pupunta siya ro na sila Gulangko, ayan po, at iba pa, si Peter Ko. Ayun, mga kaibigan. So sa madalit sabi, siyempre, kung tutuusin ho ninyo, mga kaibigan, lahat ng mga public official na naakusahan, halimbawa, si Erap na lang Si Erap na convicted plunderer, napatunayan, nahatulan, sentensyado yan, binigyan daw ng pardon. Inaakala nung iba, pag nagka-pardon ka, hindi ka na kriminal. Kriminal ka pa rin. Ang inalis lang sa'yo, o ang pinardon lang sa'yo, yung kulong. Pero yung kasalanan mo, hindi napapardon ng kasalanan. Mga kaibigan, ang pwede lang magpawalang sala sa'yo, hukuman. Kaya lang, wala na hong pagkakataon si Estrada para baliktarin niya yung sentensya sa kanya o mabaliktad yung sentensya sa kanya kasi penal na ho yun Naging penal yung desisyon laban sa kanya. Kaya nga siya binigyan ng pardon Inamin niya yun. Yun ang ibig sabihin na penal na. Yun ang magpapatunay na penal ang desisyon. Ibig kong sabihin, ang dami nang magnanakaw dito. Pumasok sa gobyerno, nakakarsursilyo lang Mga kaibigan, si Pichay yung kotse nung araw niyang animal na yan, bulok. Nagpupunta ron kay Bobby Dacer nung araw yan, nangingikil pa ron yan smuggling palakad niyan. Yan, nasangkot din ang pangalan niya sa droga doon sa lalawigan nila ngayon, ang sinasabi ho natin, ang dami nilang mga magnanakaw. Ang dami nilang nakinabang. Ano ho ba ito si Governor Espino? Ito si Governor Espino, pulis lang ito Hindi naman siya dating bilyonaryo Hindi. Naging governor, naging congressman, naging bilyonaryo. At ngayon, pamilya pa sila Pamilya. na nakapwesto. Dynasty. Bago tayo magpatuloy, may tawag muna tayo sa telepono. Galing po kay Ivan sa line 1. Magandang umaga po. Hello? Wala yata. Andiyan na ba? Hello? 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 Opo. Yes, sir. Opo, Ivan, tumatawag ho kayo. On the air na po kayo. May problema ako, sir Ano po problema nyo? Isang taon na. Ano yun? Isang taon na akong ginugulo sa bahay. Nino ho? Hanggang nawala na yung bahay namin. Taga saan ho ba kayo? Taga Novaliches. Ay nako, mahirap pong problema yan. Kailangan malaman muna natin yan. Sumulat na lang muna kayo sa email. Address namin, lapidfire_14@yahoo.com. Sulat nyo po, Ivan, ano? Telepono ko, sir Ha? Nakahak. Yun pala naman nakahak sulat ang gawin ninyo doon sa email. Mag-email po kayo. Para ikwento nyo muna yung kasi hindi ho tayo programang para duminig nung kabuuan ng pangyayari. Mas madaling maintindihan ho yan kung isusulat ninyo yung inyong problema. Babasahin ko, pagkatapos, tsaka kayo pwedeng tumawag para sasabihin ho namin dito na nabasa namin yung sulat ninyo, pwede na kayong tumawag doon, dito. Pagkatapos para malaman namin kung ano ang inyong gustong o kailangan ninyo doon sa inyong problema. Ivan? Wala na. Wala na. Sige. Narinig niyo na yun. Mga kaibigan. Ngayon, ito ho Ang sinasabi natin, gaano karami ho yung mga nagsipasok na nag-alatsamba. Alam ba ninyo na ilang eleksyon na nakakarinig ako sa ilang mga kandidato? Ang sinasabi ho nila, baka tayo makatsamba Oo, yun
Ganun eh. Tsamba ang hinahanap. Sa madalit sabi, hindi talaga intention nito Na maglingkod. ang seryosong paglilingkod. Ang kanyang pagtakbo, baka sakaling makatsamba. Sinatsambahan niya. Makajackpot. At para siyang tumama sa loto. Yun. Ganun po yun. Sambe. Yan ang ginagawa nila. Katulad ngayon, itong sila Governor Espino nito. Sinasabi maraming property. Siyempre, ikakailayan. Hindi Si Sereno nga Oo. hindi umaaming sila sumisira ng rule of law. Oo. Ibinibintang pa kay Presidente Duterte Oo, ngayon. sa administrasyon ngayon Yun ang gusto niyang palabasin Ang sumira ng rule of law si Presidente Duterte. Samantalang sila humatol na pwedeng tumakbo yung convicted. Oo, yun. Sila gumawa ng desisyon, naging batas yun, Pagka dinesisyonan nila, yun ang batas na pagbabatayan mo ngayon. Kung ang isang convicted of a crime, mga kaibigan, pwedeng kumandidato o hindi, pwede na ho. Pwede Kung na. tutuusin ninyo, ang pagbabasihan ninyo, yung kaso ni Erap, at saka nung anak ni Chavit Singson. Ayun. Kahit kayo makumbik sa droga, pwede pa rin kayong tumakbo. Di ba? Interpretasyon ni si Sereno pa nga sumulat yata Oo. Yun sa kaso ni Singson So, hindi raw immoral. Samantalang may batas tayong nagbabawal kumandidato yung mga convicted, Convicted. mga kaibigan. Ito pwede. Meron ding may kasong convicted pero hindi naman nila pinayagan. O, yun. Katulad si Halusos. Katulad yung isa ring mayor na may kaso pa. Pending case Sa Amerika. sa Amerika. Sa Amerika Hindi pa nadidesisyonan, hindi pa siya nahatulan whatsoever. Pending lang yung kaso ng kasong fraud. Ito, drugs convicted si Ronald Singson. Pero mga kaibigan, sabi ng Supreme Court, hindi raw immoral yung ikaw ay magdroga Oo. at meron kang dalang droga. Yung possession ng droga, hindi raw immoral yun. Di ibig sabihin ninyo, anong rule of law sinasabi nito? At ano ang sinasabi ni Sereno na ito daw meron na raw anarchy. Ang mga hukuman daw nakahanda na na pigilin itong anarchy Ba? sa ating bansa. Mga sila pa bide. Oo. Samantalang sinabi niya, inamin niya, di ba sinabi natin nung isang araw na may nakausap akong piskal? Ang sabi ng piskal, hindi naman lahat sa amin ang problema Kasi tinanong ko yung tungkol sa kaso nung 14 na pulis ng MPD na nahulihan ng droga noong 2014. Yan pala mga piskal, kapag hindi nila na-resolba, ang isang kasong hawak nila sa loob ng 90 days, tanggal ang kanilang allowance. Hindi sila makakatanggap ng allowance. Mga kaibigan, di ibig mo sabihin, ang tagal lang dapat hindi tumatanggap ng allowance nung Taon na yun. piskal na may hawak nung kaso ng mga pulis. Mga kaibigan, alam mo, sabi ni Sereno, paliwanag niya, nag-press con siya kahapon Ewan ko ba't niya ginagawa yung press con. Nakakita ba kayo Supreme Court Justice nagpe-press con? Siya lang. Merong iniisip ito Oo. may agenda ito, kumbaga. Di ba? May hidden agenda to. Bago tayo magpatuloy, ilan po munang mahalagang mensahe pagbabalita mula po sa ating himpilang. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang saglit. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. This is 8Try TV. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! Gasuli! I found one! Kalsebo, pati lansa I love it! Sulit pa yan! Pagka space o doble A Ang lalim ng
Sulit, I found the one. That's the way. The sulit, I found the one. Todo linis, presyong sulit, das. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti na tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa init na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic na. Mrs. Biogesic po. Biogesic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po kami mga kaibigan. Itong pinag-uusapan natin, itong press conference na isinagawa ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno Condesa. Ngayon ito ang sabi niya nakahanda daw. Parang pinalilitaw niya na may anarchy ngayon. Oh, yun. Walang rule of law, Yun. mga kaibigan. Meron tayong rule of law. Ang katunayan gustong-gusto ng tao yung rule of law ni Duterte. Oo. Kaysa yung rule of law nyo Kasi iba yung rule of law nyo binaboy nyo. Bakit ho ba dumami ang tampalasan sa gobyerno? Ang masama, binaboy ng Supreme Court, yan sila Sereno, yung pangkat nilang yan, yung mga nakaupo ngayon na justices, ang rule of law. Bakit to? Kasi yung kriminal na ipinagbabawal po sa batas na kumandidato humawak ng pwesto, abay pinagpapayagan nila. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kriminal na ang mamumuno ng bansa natin. Ayun. Yung ba gusto ninyo? Dahil nung pinayagan si Erap at saka yung anak ni Chavit Singson, yan ba rule of law yun? May batas Hindi sila dapat payagan Ang liwaliwanag ng batas doon. Paano? Nasuhulan yung COMELEC. Ayun. Ang nakaupo noon doon si Brillantes. Brillantes. Mga kaibigan, nung masuhulan si Brillantes, pinayagan. Yung mga kriminal, yung mga naglagay. Yung hindi naglagay, hindi niya pinayagan. Yun ang anarchy. Anarchy yun. Yun ang anarchy, yun ang sumira sa rule of law. Kayo yun. Kayo. At sa panahon ninyo, mali na nga yung ginawa ng COMELEC. Tumakbo na nga sa inyo yung kaso para baliktarin ninyo dahil mali. Mali. Dahil halatang halata na nagkapera. Sino ngayon ang makapagsasabing hindi nagkapera? Pati ang Supreme Court. Yun. Iba yung binayad sa COMELEC, iba rin ang isinuhol sa Supreme Court. Ganun lumalabas yun. Kaya pinayagan, imbes na baliktarin yung desisyon ng COMELEC. Kaya nga dinulog sa inyo dahil merong pag-abuso sa kapangyarihan. Merong pag-abuso sa desisyon na inilabas nila. Inabuso nila yung kapangyarihan nila at nagdesisyon sila ng baliktad. Ano sinira nila? Rule of law sinira. Ngayon, ang daming kriminal, pwede nang tumakbo ngayon. Sino may kasalanan? Sila. Ang Supreme Court. Supreme Court Oo. Yung katarantaduhan ng COMELEC, kinusinti ninyo. Sinuportahan nyo pa. Ginawa nyo pang batas na ang mga kriminal ay pwede nang tumakbo at humawak ng pwesto sa gobyerno. Yun ang totoo niyan. Masama ito. Kung ako kay President Duterte, dideklara ko na yung sinasabi natin na revolutionary government. Kasi ito yung mga babala na ito, sintomas na ito, na itong mga ito nagpaplano na ng
pagpapabaksak sa kasalukuyang gobyerno. Pinapangalanan ng gobyerno, yung UN, na sino ba yung nagsasalita ron? Ano pa lang ho mga kaibigan, alam ba ninyo na si President Duterte mayor pa lang nung 2009 or 2008 mga kaibigan. Ano tawag dito? Binabalata na siya niyan Oo, sa Davao Davao. Yan nga yung binabanggit niya si Dilima, nagpunta ron Ano kaugnayan ni Dilima dyan? Kaya magkakaugnayan mga kaibigan di ba? O di ba nagpunta? Eto nga to, sabi ko nga sa inyo nun tumanggap pa nga ako ng press release para banatan si President Duterte at pagbintangan tungkol doon sa ano tawag dito? Summary execution, yung Davao Death Squad. Yan. Ang tinanggihan ko kahit may bayad yun, sapagkat ang sabi ko doon sa nagbabayad na nagpapatakbo nun, hindi ko pwedeng gawin yan dahil si President Duterte ay idolo ko at parang wala ako nakikitang masama sa kanyang ginagawa. Mga kaibigan? Nagalit pa sa akin Yun. Anong taon yun? Ito, hinahanap ko alam nyo kasi, yun, pinadalan nga ako ng press release na yan. Election yun, hindi ba? Hindi pa. Hindi pa mag-eleksyon. Mag-eleksyon yun. Oo. Ito mga taon ito kundi ako nagkakamali, mga 2009 or 2009 or 2010. 2008 ako nagpunta sa Davao mga kaibigan kaya ako humanga dyan dahil doon ko nakita po ang swerte ng mga taong bayan doon dahil sa wala silang problema sa peace and order. Ako naglakad sa gabi, ni wala hong tumingin ng masama sa akin sa mga nakasalubong ko, nakasabay ko. Ito, ang petsa ho nito January 25, 2009. Yun. Mga kaibigan, binabanatan ho dito sa pinadala sa aking column feed. Parang press release ho ang katumbas nito. Nagsasalita dito, yun din yata United Nation din Sa madalit sabi, alkalde pa lang si President Duterte, ito 2009, binabanata na siya Yan nagsasalita ngayon na United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Summary. Ito, si Philip Alston ang pangalan naman nito. Ngayon iba naman yun, di ba? Pero yan din yung grupo na yan, mga kaibigan, na ginagamit ang United Nations. Meron pa ngang naglabasan ngayon sa internet nagsasagawa ng rally. Ito yung mga itim itim labang kay President Duterte. Sus Mariosep, itim ho yun Mas malaki problema nila sa Pilipinas Oo. Bakit si Duterte pakikialaman nila? Mamamayan ba sila ng Pilipinas? Anong katarantaduhan yun? Yun yung mga namamalimos, yung mga walang bahay. Kung tawagin sa Amerika, yung mga bum. Yun yung mga parang taong grasan yun. Natutulog sa lansangan. Naghahanap ng libreng makakainan dun sa Amerika. Pagkatapos, pagka nasa karsada sila, nangihingi sila ng pera, namamalimos. Yung iba nga, matapang pa Mangingi ng pera, yung mga itim. Yung iba nga dyan, hold-upper pa Pag hindi ka nagbigay, sasaktan ka pa yun po ang mga nagsipag-rally na may dala ng mga placard. Mga itim. Jesus Mariosep. Anong kinalaman ng mga yun?
Di ba? Walang kakoneksyon eh. Ibig sabihin, matindi ang recession, ito'y nagkakapera. Binabayaran sila para gawin nila yon. Ano malay nila sa nangyayari sa Pilipinas? Anong pakialam nila sa mga Pilipino unang-una in the first place? Wala namang nadadamay dito na mga kuwan, yung mga dayuhang kamukha nila. Kung meron man, may kasalanan yun. Mga kaibigan, magtataka ka nga eh. Nagrarally o sino nagpipinance niyan? Yan. Saan ang gagaling ang pondo niyan? Ha? Hindi ba kayo magtataka? Magrarally yung mga itim na Amerikano labang kay Duterte para kondinahin si President Duterte. Sino nagbayad doon? Yun. Meron. May nasa likod. Ha? Yun yung mga tumatambay na lang, mga walang trabaho yun. Lalo yun, mga tamad yun. Kaya walang hanap buhay yun, kaya nauwi sa ganun yan. Yung mga nauwi ang buhay doon, yun yung mga durugista, yung mga tamad, di ba? Yung puro mga mareklamo, ang nirereklamo, pagka yung hindi nila nagustuhan yung trato sa kanila, sasabihin, racist. Yan. Ka. Yan ang mga kuwan yan Mga katwir parang dito, si Dilima ang ikinakatwiran doon sa kanyang sex capade, mga kaibigan, sa sex scandal niya. Ang kinakatwiran niya, sila ni Risa Ontiveros violation ng karapatan ng babae. Taka ng privacy. Women's right, ha? Women's right. Taka privacy. Anong privacy? Nasa public office ka, walang privacy yan. Oo, wala. Nawawala yun. Ang pinaka-privacy mo dyan, yung toilet, nasa CR ka. Yun ang pinaka-privacy mo. Pero, sabihin mo privacy yung buhay mo, hindi pwede yun Yun nga nawawala sa iyo Pag pumasok ka sa public office o sa government office, kinakailangan, mga kaibigan, tanggapin mo katotohanan na wala ka ng karapatan sa privacy. Hindi ba? Wala na. Nawawala yung mga karapatan mong yun. Yan po Nakaloob yan. Baka hindi alam ni Risa Ontiveros sa Republic Act 6713. Tsaka yung privacy, kahit kakayamanan mo, sasabihin mo privacy yun. Ngayon mga kaibigan, ito pa isang dapat na gusto naming ipanawagan din sa mga mamamayan. Kasi meron pa palang kasunod na investigasyon gagawin daw yan si Dilima. Aksayahin ng pera. Palibasa, hindi nila pera Ito isa, alam nyo, ang balita namin, ang mga drug lord, ito naman hindi na bago Sinabi rin ito ni Bato tsaka ni President Duterte nung una na pinopondohan ng drug lord yung planong paglikida sa kanila. Yan. Ngayon mapapansin ninyo si Dilima, ultimong hating gabi nagpe-press conference. Malimit itong magpatawag ng press conference. Kahapon na naman yata, nagpatawag na naman siya. Hindi naman niya nasabi yung na hindi totoo. Nagtawa lang. Yung kay Warren. Kay Warren. Mga kaibigan, ang sinasagot niya kunyari, ito Matrix. Hindi naman dokumento yung nilabas ni President Duterte. Matrix lang yun, talagang dinodrawing lang talaga yun. Mga kaibigan, yung iba nga sa computer pa ginagawa yan Para madaling maintindihan. Yun, ang purpose lang ng Matrix, hindi para maging official document. Kung hindi, para ipaalam kung paano nagkakaugnay ang isa't isa doon sa bintang sa kanila sa droga. Chart lang yun chart. Hindi ba kayo, sabi pa kahit grade 1 na niya yun, tinan mo, dinidiscredit niya yung Matrix na hindi naman dokumento. Hindi. Huwag kang mag-alala dahil
Inihahanda na nga yung mga affidavit na mga magre-reklamo. Baka akala ninyo. Totoo yung sinasabi ni Duterte na yang si Dilima ano na yan natataranta na yan. Yan, oo. Ha? Tama. Hindi na nakakatulog yan. Sa palagay ko naman, kahit hindi kayo, hindi kayo si Dilima, sa palagay ko naman, abot na natin lahat yun Hindi ba? Sa nakikita nating mga pananalita ni Presidente Duterte, hindi niya sasabihin yan nang basta ganyan lang, nang walang patutunguhan. Hindi matrix lang yan. Ngayon, ito ang sabi niya ano daw yan, pati kahit daw bata pwedeng gawin. Ba't sino ba may sabi sa yung authenticated na official document yun? Matrix nga Hindi ba? Mga kaibigan, talagang ang ano lang ni Dilima, wala siyang maisagot. Wala. Ha? Oo. Ang sinasabi niya, ako pa nga niya nagdemanda diyan kay Espino. Hindi pinag-uusapan yun Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat yung mga yan pumasok sa gobyerno, wala. Kung kayo matandain, si Dilima nung bago sa Department of Justice yan, kitang-kita naman ninyo, naging kaibahan nung bumaba siya. Oo. At ngayon senador na siya. Ibang-iba. Nakita ba ninyo yung itsura niyan? Na nagmamantika mukha niyan? Di ba humuhulas ang makeup niyan Oo. Nung commissioner pa lang siya ng human rights. At saka nung bago maging DOJ secretary, yung suot niya nung siya nasa CHR, yun na rin ang lagi niya suot nung nasa DOJ, nung bago siya sa DOJ. Tama. Yung jacket niya na checkered na parang brown, na parang itim, mga kaibigan, lagi niya suot dati yun. Nung tumagal-tagal na, nakatakas na yung mga incheck, iba na suot ni Dilima? May balabal na lagi sa katawan. Ha? Ang haba ng siyol niya, hanggang talampakan yung siyol na ibinabalabal sa balikat niya para matakban yung bilbil. Mga kaibigan, di ba? Yun po lahat po yan Si Erap, mga kaibigan, kahit na convicted plunderer, hindi umaamin hanggang ngayon. Gusto niyang palabasin na fake yung desisyon ng Sandigan Bayan. Ito naman si Sereno, nagmamaang-maangan pa, ang masama, yung kasalanan nila, gusto nilang ibintang kay Presidente. Alin? Mabuti nga naging Presidente si Duterte dahil talagang magkakaroon ng anarchy sa ginawa ninyo. Nagpalabas kayo na nagpalabas ng mga desisyon na nagpagulo sa batas natin. Ba't hindi magkakaroon ng anarchy? Isipin mo ang mga kriminal makakahawak na ng pwesto sa gobyerno. Hindi ba? Di ba delikado tayong lahat? Darating ang araw, puro kriminal na yan nasa gobyerno. Mabuti may naging Presidente Duterte para i-correct lahat yan na merong political will para magawa, mga kaibigan, ma-restore ang kaayusan sa ating bansa. Yan ang rule of law. Mga kaibigan, bago mo ma-establish ang sinasabi mo, maibalik sa kaayusan ng Pilipinas na ginulo ninyo, kinakailangan talagang dumaan tayo. Yan ang proseso para naman tayo ma-restore dito sa ating bansa ang tinatawag na rule of law. Yung rule of law nyo, ganun. Binabago ninyo. Baliktad Kaya sabi ko nga sa inyo, parang hindi na bansa itong Pilipinas, para ng planeta. Ngayon, dun sa sinasabi natin kanina na puro walang kasalanan Oo, wala. Kung wala kayong kasalanan, di kayo si Virgin Mary. Kayo ba si Virgin Mary? Saka parang lahat mahirap Hindi akin yan. Hindi akin yan. Pag tinanong mo ba dyan, meron bang umamin? Wala. Akin nga yan. Siyempre, ipagkakaila. Ikaw, Dilima, paano yung magpapanggap kayo, puro kayo human rights. Ikaw, Sereno,
nagpapanggap ka, kunyari, iniiba mo usapan, pero itong ginagawa mo in support kay Bilbil de Lima Yun. para hindi halata. Ha? Kunyari, pinararatangan mo na may anarchy. Gumagawa ng anarchy si President Duterte. At si President Duterte sinisira ang rule of law. Pinalilitaw mo yun. Pero ang totoo, magkakasama kayo nila de Lima. Yun. Ha? Magkakahiwalay lang kayo ng pinapuputok ninyong kilikili ninyo. Ha? Mga kaibigan, Iisa agenda ninyo. eto sila si Reno, ibinibintang yung kasalanan nila. Ibig sabihin, malinis din siya. Kung magsalita, malinis eh. Lahat malinis. Ha? At bayani. Si Erap, malinis. Mga kaibigan, mga walang ninakaw itong mga ito eh. Si De Lima, dating gusgusin. Nung nasa CHR, gusgusin ang itsura niyan eh. Hindi ko sinasabing kumpara mo lang sa ngayon. Mukha siyang gusgusin noon. Para mas madali ninyong maintindihan ang malaking pagkakaiba. Nung nasa CHR pa lang siya, mga kaibigan. Ang pinagtataka ko lang, di ba sa loob ng Muntinlupa, sa Bilibid, pumasok ka dyan, kahit dito sa mga city jail, tanungin mo lahat yung nakakulong doon, bilangin mo kung ilan ang aamin na sila may kasalanan kaya sila nakakulong. Ilan lang yun. Ha? Lahat sasabihin, wala naman, nasabit lang ako eh. Yan ang sinasabi na pinagbintangan lang ako. Oo, hindi naman. Ganon. Ibig ko sabihin, nakakulong na, walang aamin dyan. Di lalo yung nasa laya, hindi pa nakakulong, ba't ko aaminin yan? Oo. Alam ko sa mga sandaling ito, pinagbabawal pa sa batas ang pagnanakaw, pero ginagawa ko. Ang kailangan ko lang gawin, wag kong aminin. Kasi yun ang ika-11 utos. Huwag kang aamin. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Meron pare, tinan mo. Magkakasama yan, ha? Yung pare, yung Pahardo. Kahapon, nabanggit natin yan eh. Ang sabi niya, akalain mong pinalakas pa loob ni Dilime. Oo. Ano kanya, pagpatuloy mo yung iyong advocacy para sa human rights. Huwag kang magpapa-apekto dyan sa mga mga skandal na yan na nilalabas laban sa iyo, immorality. Nakalimutan nung damuhong pare na 2 taon pa bago mag-eleksyon, noong nakaraang eleksyon, hindi ba si Cardinal Tagle naglunsad ng kampanya para ipanawagan yung slogan na huwag kang magnakaw. Nakalagay pa nga kung ikailang pang utos yun eh. Kapito. Anong ikapito? Hindi yun ang ikapito. Ang ikapito, yung huwag kang mangalunya. Ikawalo yan. Mga kaibigan, ngayon, hindi yun ang importante kung ikailan yan. Ibig ko sabihin, yung huwag kang magnakaw, katumbas lang yan ng huwag kang mangalunya. Kasi 10 yan eh. Ha? Pare-pareho yun eh. Mga kaibigan eh. Ha? Iba-iba lang ang nila, ang nagkakaiba lang sila sa order ng pagkakalagay ng 1 to 10. Pero pare-parehong bawal yun. Lahat yun. Anong sasabihin mong baliwalain ni Dilima yung immorality? Katumbas lang yun ang huwag kang magnakaw eh. Ba't ka gumagawa ng sarili mong batas, ng interpretasyon? Supreme Court ba itong paring ito? Mga kaibigan? Baka gusto maging just. Tingnan mo, kung di mga walang iya ito, pati 10 utos gustong baguhin eh. Gustong amyendahan eh. Katulad ng ginagawa ng Supreme Court. Naku, sus Mariosep na pari yun. Dapat, nabasa sana ni Tagle yun eh, pero hindi kumikibo eh. Si Cardinal Tagle, Luis Tagle. Yan pakiramdaman ninyo. Pari yun ha. Dito sa Maynila yun. Sinabi niya na ang payo niya kay Dilima, maging matatag daw. Maging matatag sa immorality. Ha? Sa human rights. Nakalimutan ng pare,
paano yung asawa ngayon? Yung mga asawa na tinurotot ni Yan. De Lima, Mm. na inagawan niya ng talong. Sipin mo. Paano yung mga asawa na inagawan ni De Lima ng talong Oo. at di kanyang tinurotot? Ibang klase. Para kang si Ligaya, Nakapix yun. Oo. nanonurotot ka ng kagawad. Ha? Mga kaibigan, talagang iba na utak ng mga walang yan tao ngayon eh. Mga baba, eto sa tandaan ninyo, yung mga bumabaluktot sa batas, ang ibig sabihin niyang kriminal yan. Oh, hindi ba katumbas nung kriminal? Krimen yun. Hindi! Yung gumagawa ng krimen, di ba binaliktad mo yung batas? Ay sabi, wag kang pumatay eh. Pumatay ka. Di binaluktot mo ngayon yung batas. Ha? Ano tawag sa'yo? Kriminal. Kriminal ka. Kaya ka kriminal kasi binaluktot mo yung batas. Oh, mga kaibigan, ganun din ang Korte Suprema. Kaya dapat ang tingin sa inyo kriminal eh. Hindi kayo dapat maging maestrado kasi binabaluktot ninyo yung batas. Oh, ganun din si De Lima. Ginamit mo yung posisyon mo para ka magpayaman sa droga. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi totoo. Oo. Punyeta kayo. Oo. Kailan magiging totoo yan? Ha? Alin, pag nakakulong na kayo, hindi mo rin aaminin niya kahit makulong ka eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mga nakakulong, kausapin mo, walang magsasabi sa yung kaya sila naroon, may kasalanan sila. Oo. Kung bibilangin mo yung walang kasalanan, konti lang siguro yun ang aamin na kami may kasalanan. Nakakulong na yun, ha? Mga kaibigan. Gaano pa nga sila? Bakit nila hindi ikakaila kamukha si Governor Espino? Yun. Oh, yun ang sinasabi natin. Ang depensa ni De Lima, ako pa nga nagdemanda dyan eh. Kala mo nakadepensa siya. Ano nangyari sa demanda mo? Di ba? Oh, nagka-aregluhan ba kayo? Hindi naman yun ang kaso niya eh. Oo. Hindi, kay dinimanda mo siya, kay nag-sex pa kayo, Oo. kay ano pa man yan, wala ba sa issue yun? Ha? Yung depensa mo, labang kay Espino na inuugnay ka, inuugnay kayo pareho sa droga. Droga. Walang pakialam yung dinimanda mo yan. That is beside the point. Wala ka na ron. Hindi mo naman hawak ang kaso niyan eh. Ngayon eh. Bakit? Hindi ka na DOJ eh. Wala ka na ron. Oh, ba't babanggitin mo yun? Ano pakialam ng tao ron? Walang koneksyon yun sa kaso mong droga at sa kaso niyang droga. May pakialam ba yun? Ibig mo sabihin, pag nasa korte na tayo, sasabihin mo yun? Sasabihin mo sa husgado, ano kayo, puro kayo luko-luko? Pakikinggan ba ng husgado yun kung matino ang husgado? Sige nga, sasabihin mo sa husgado, hindi ako, kung yan inuugnay nila ako dyan eh. Katunayan, dinimanda ko yan. Ano yun, depensa ba yun? Ha? Legal defense ba yun? Ikaw tong idiot eh. Tapos sasabihin mo, yung Matrix, kahit bata, maintindihan. Ikaw ang lukaret. Bakit? Sinabi ba ni Duterte na yung Matrix na lilabas niya, dokumento ba yun? Sinabi ba? Matrix nga eh. Ito, ebidensya. Hindi mo sinabi. Natawag. Paano raw kung tayo ang makatanggap ng death threats dahil sa mga nalalaman tungkol sa drugs at sindikato? Gago! Hindi ako nakakaalam yan. Baka ikaw ang nakakaalam. Etong pinag-uusapan droga, kahit saan ka magpunta, pinag-uusapan yan. Kahit anong himpilang ka makinig, pinag-uusapan yan. Oo, nasa. Sira pala ulo mo eh. Walang hindi. Ito ngayon ang balita. Ito na yung mga pera ng drug lords. Di ba sabi ni itong tumatawag na ito, mga tax brigade dito na binabayaran ng mga sindikato ng droga.
Ang balita, di ba, sabi ni President Duterte tsaka ni Bato sila'y pinaliliquidate ng sindikato ng droga. Meron pang ang halaga silang binanggit Ngayon, itong mga media raw, ginagastosan din ngayon ng mga drug lord. Yan ang balita, kaya yung mga press conference, di umano nito si De Lima, ang gumagastos dyan ang ginagamit na pera, pera na rin ng drugs kaya yan siguradong sinusubaybayan din ng mga otoridad dyan. Alangan namang hindi, di ba? Dahil nga po, dahil ang balita nga, ganun. Yung mga, meron nga press conference ni President Duterte. Matandaan ninyo, sinabi ni President Duterte yung tungkol doon sa Warren. Yung Warren. Yung Hagad. Alam ba ninyo na ayon doon sa mga reporter doon sa Malacanang na nabalitaan ko, ito daw press conference na ito, tuwing sasabihin na ni President Duterte yung pangalan ng Warren para iugnay kay De Lima, biglang merong mag-o-overtake ng tanong. At iibahin ng tanong, ilalayo doon sa issue ng Warren. Magtatanong siya ng palihis sa issue tungkol sa governor. Yun. Yung governor. Gusto niyang mailayo, gusto nung ilang mga reporter doon na i-divert yung issue papalayo kay De Lima. Yan ang modus ng mga nasa media na di umano binabayaran ng mga drug lord. O ba't kung malalaman yung balita na wala naman tayo ron? Di siyempre galing din doon sa mga nakakapo na sa kanila ron. Na nando doon din, di ba? Siguro, na sila, inoobserbahan na sila. Dahil ang balita nga po, nagpapakalat ng kwarta yung mga drug lord para suportahan si De Lima. Para tulungan si De Lima sa kanyang kampanya na ibaksak si President Duterte. Mga kaibigan, ito press conference ni CJ Sereno. Magtataka kayo. Marami na tayong presidenteng ito sinabi niya. Ang katwiran niya po kung bakit nadidismiss ang mga kaso ng droga sa Korte Suprema o kaya sa mga hukuman. Kasi under niya yung mga judge yung mga mga hukuman. Isa rin sa binanggit niya yung palasak na. Dati ng kalakaran. Yung pulis hindi sumisipot daw. Isa yun. O kaya yung abogado hindi darating. Pero wala pa tayong nabalitaan na tinagtad nila ng contempt dahil hindi sumisipot. Di ba pwede nilang i-cite for contempt? Pwede. Ang sino man na hindi dumadalo sa pagdinig ng hukuman? Bakit wala tayong nabalitaan? Wala. Bakit hindi mo sinabihan ng mga judge na dapat ikino-contempt para mapuwersa yung mga pulis na dumalo sa mga hearing? Pero alam na natin ang dahilan, ba't di sila dumadalo? Pag ang pulis hindi dumalo sa isang pagdinig, isang beses, 2 beses, 3 beses, hindi na dumadalo yung arresting officer sa isang on a particular case na hawak niya. Ibig sabihin, may nangyayari ng hindi maganda. Yan. Halimbawa, ako yung litigant, ako yung hinuli, halimbawa ako ng pulis. Pagkatapos nagkakaso ngayon ako, nililitis ako. Siyempre, itong mga kriminal na ito, meron dyan yung mga may pera. Di sila magbabayad sila mag-aalok sila. Gagamit sila ng mga tao na
pwedeng kumausap dun sa husgado, sa huwes. O, sasabihin paano kung i-dismiss yung kaso na yan? Yung pulis siyempre sumisipot yun, yung arresting officer. Magkakasabwat yan Ang sasabihin ng judge, siya pa magpapayo, ganito gawin mo. Yung pulis, o kung hindi man yung judge ang magpayo, yung piskal ang sasabihin, aregluin niyo yung pulis. Yun. Ang sabihin niyo doon sa pulis, wag dadalo. Pagka 3 beses hindi dumalo yan, i-dismiss ko na kaso. O di sila rin yun. Sila rin. Nagkakaalaman sila dahil kung hindi ginagawa, kung hindi po nakikipagsabuatan yung mga pulis, mga kaibigan, anong tawag dito? Kung hindi po nakikipagsabuatan yung mga judge, yung mga pulis sa isa't isa, mga kaibigan, di sana meron na hong mga na-contempt. At pwede na silang, isipin mo, pag kinontempt ka ng judge, pwede siya magsabi kung ano parusa sa'yo Oo. Ikukulong ka, pagbabayarin ka, ganun At saka ano yun Hindi, kung paulit-ulit na, sige nga, tignan natin, kinontempt kita ngayon. Tapos sa susunod na pagdinig, tinarantado mo na naman yung hearing. Hindi ka na naman sumipot. O di ko contempt na naman kita. Tatagtarin kita ng contempt. May supreno yun, di ba? Para madesisyonan tong kaso, hindi nyo ginagawa yun. Yun, obstruction of justice yun hindi ginagawa ng West yun. Dinadaan sa technicality. Kaya wala nangyayari. Yun ang hindi ine-exercise ninyo. Sinasadya yun. Sinasadya. Yun ay sadya yun para pagkakitaan yung mga kaso, technicality ang basihan, mga kaibigan, i-dismiss ang mga kaso. Bueno, kami po magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Sa ating pong pagbabalik, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Tutukan ang mga programang siksik sa balita at impormasyon at buong pusong ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Napapanood sa A-Tri TV, Cable Link Channel 7 at napapakinggan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, Lunes hanggang Biyernes, simulan sa programang Sintigas ng Acero, kasama si Melchor Benticon Balawas, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Makabuluhang suhestyon at opinyon sa programang Issue at Reaksyon, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Magbibigay ng kalaman sa ating pagharap sa bawat araw, kasama ang Supremo Joey Falcon at kombinasyong ganda talino ni Pia Morato sa Good Morning Philippines. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, magsisiwalat naman ang mga kabulukan sa pamahalaan. Ihahataw ni Percy Lapid sa Lapid Fire, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ang unang hataw ng mga programang mapapanood at mapapakinggan sa A-Tri TV, Cable Link Channel 7 at DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Binuo at pinag-isipan ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.